Dumating din pala yung araw na kailangan ko na siyang kausapin. Hindi na pwedeng puro iwas, puro bulag-bulagan. Hindi na pwedeng palaging nagkakasalubong kami sa loob ng bahay na parang hindi magkakilala. Hindi na pwedeng puro tanong ang iniipon ko sa sarili ko. Kailangan ko nang marinig galing sa kanya kung ano ba talaga kami. Kung may kami pa ba, isang gabi habang pareho kaming gising, naglalakas loob akong nagsalita. Marlon, kailangan nating mag-usap. Simple lang yung sinabi ko, wala nang paligoy-ligoy, wala na ring drama. Hindi ko rin alam kung anong inaasahan kong sagot galing sa kanya. Siguro parte ng sarili ko. Gusto niyang magalit, sigawan ako, insultuhin. Kasi mas madaling tanggapin yung galit kesa sa katahimikan. Na yun, kasi yung katahimikan niya, mas mabigat, mas mahapde. Pero ang pinakamasakit, wala. Tahimik lang siya. Hindi niya ako tiningnan. Tumango lang siya ng marahan. Parang ang gusto niyang iparating, sige, alam ko na. At parang mas ginusto ko pang nag-eskandalo siya. Kasi yung pagiging tahimik niya, parang sinasakal ako. Mas masakit pa kaysa sa kahit anong mura. Hindi ko alam kung galit siya. Hindi ko alam kung may balak siyang umalis. Hindi ko alam kung iniisip niya pa kami o kung iniisip niya na kung paano niya ako iiwan. Pero ang alam ko lang, ako na mismo ang nagpasya. Kailangan kong ayusin ang sarili ko. Hindi dahil gusto kong bumalik lahat sa dati, kundi dahil hindi ko kayang mabuhay ng ganito, na parang wala akong saysay. Unti-unti kong binalikan ang negosyo ko. Kahit wala akong gana, kahit pakiramdam ko wala ng saysay, pinilit ko. Kasi kahit papaano, yun na lang yung natitirang bagay na kontrolado ko. Kahit yung mga anak ko, parang naglalakad na lang sa paligid ko, parang may sariling mundo. Pero nilapitan ko sila. Inaya kong kumain, kumustahin, kahit minsan awkward, kahit hindi ko alam kung paano magsimula. Kasi hindi naman ako sanay sa ganon. Doon ko naramdaman kung gaano kalalim yung sugat na iniwan hindi lang ng ginawa ko, kundi ng lahat ng mga tao na hindi ko rin sila kinilala. Hindi lang dahil sa kasalanan ko kay Marlon, kundi dahil ang tagal ko ring naging absent sa sariling pamilya ko, kahit nasa iisang bahay lang kami, tinatanggap ko na. Hindi ko alam kung kailan ako mapapatawad. Hindi ko rin alam kung kailan ko kayang patawarin ang sarili ko. Pero ang alam ko lang, kailangan ko na talagang humarap. Kasi kung hindi, ako rin ang tuluyang mawawala. Hindi ko inakala na makikita ko pa siya. Akala ko tapos na. Akala ko na ilibing ko na lahat ng alaala naming dalawa. Lahat ng patagong lambingan sa sulok ng kusina. Lahat ng init na halos ikabaliw ko noon. Pero isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga resibo sa bakery, biglang may tumawag ng pangalan ko. Ma'am, hindi ko agad siya nakilala. Payat, nangayayat. Hindi na siya yung RJ na nakakitaan ko ng lakas at yabang dati. Parang lahat ng sigla niya, tinangay na ng mga problema niya. At yung mga mata niya, doon ako natigilan. Kasi doon ko nakita yung alaala ng mga gabi naming dalawa. Lahat ng kasalanan ko, lahat ng kahinaan ko. Pwede ba tayong mag-usap? Tumango lang ako. Hindi ko alam kung dahil curious ako or dahil may parte pa rin sa akin na gustong malaman kung bakit siya biglang nawala. Nagpunta kami sa likod ng bakery, sa dati naming tagpuan. Parang lahat ng nakaraan bumalik. Yung kilig, yung kaba, at yung init. Pero iba na ako ngayon. Hindi na ako yung Lucinda na kumakapit sa kahit sinong marunong magsabi ng ang ganda mo. Pasensya ka na kung bigla akong nawala. Natakot ako kay Kuya Marlon, natakot ako sa ginawa natin. Pero, hindi kita nakalimutan. Bumigat ang dibdib ko. Kasi ang tagal kong hinintay marinig yun noon. Pero ngayon, ko lang na-realize, hindi ko na pala kailangan. Alam mo, RJ, tumingin ako diretso sa kanya. Hindi ko na hinahanap yung mga hinahanap ko noon. Hindi na ako yung Lucinda na magpapaligaya sa sarili sa katawan ng iba. Tahimik siya. Kita ko yung lungkot sa mukha niya. Hindi ko alam kung lungkot dahil wala na ako o lungkot kasi alam niyang huli na ang lahat. Siguro pareho. Wala na tayong babalikan. Hindi dahil galit ako, pero kasi ako na mismo yung pipili ng sarili ko ngayon. Hindi na kita kailangan para maramdaman kong babae ako. Ako na mismo ang pipili kung kailan ko mararamdaman yon, hindi na sayo. Tumango lang siya. Hindi ko na alam kung ano pang dapat sabihin. Ramdam kong gusto pa niyang lumapit. Gusto pa niyang hawakan ang kamay ko tulad ng dati.
Pero hindi na ako yung Lucinda na mahina. Hindi na ako yung babae na tumatakbo palayo sa problema para lang magtago sa braso ng iba. Naglakad na lang. Ako palayo. Hindi ko na siya nilingon. Sa unang pagkakataon, ako yung nagdesisyon. Ako yung tumapos. At kahit ang bigat sa dibdib, mas pinili kong bitbitin yon kesa muling maging alipin ng sarili kong kahinaan. Alam mo, kung iisipin ko kung saan talaga nagsimula to, hindi naman siguro kay RJ lang. Bago pa siya dumating sa buhay ko, parang butas na talaga ako. Parang kulang. Ewan ko kung maiintindihan mo, pero ganito kasi yung kinalakihan ko. Lumaki, ako sa bahay na hindi uso ang yakap. Hindi uso ang anak, proud ako sa'yo. Hindi ko narinig yon kahit minsan. Basta may pagkain, may baon, tapos mag-aral ka. Ganun lang. Parang kailangan mong maging okay kasi yun ang tama. Pero ang hindi alam ng lahat, hindi ako lumaking buo. Ganon siguro kapag ang mga magulang mo, sanay na sa kahirapan. Hindi nila alam paano magbigay ng lambing kasi para sa kanila, sapat na iyong kumpleto ang plato mo. Pero iba yung gutom na naramdaman ko. Hindi yung gutom sa pagkain, kundi gutom sa haplos, sa atensyon, sa pagmamahal. Kaya nung dumating si Marlon, akala ko siya na yung sagot. Bata pa ako noon. Naisip ko, ito na siguro yung makakapagligtas sa akin sa bahay na parang kulungan. Hindi ko na pinansin kung mahal ko ba siya or hindi. Basta makaalis lang. Basta meron lang akong masasabi na akin. Pero mali pala ako. Pagkatapos, ng kasal parang lalo akong nawala. Si Marlon, mabait naman, responsible. Pero di ko siya kilala. Kahit ilang taon na kaming mag-asawa, parang estranghero pa rin siya sa akin. Laging trabaho ang iniisip, pera, negosyo. Ako? Parang kasama lang sa bahay na kailangan niyang tustusan. Hindi niya alam kung ano ang paborito kong kulay. Hindi niya alam kung anong nagpapasaya sa akin. Hindi niya ako kilala. Hindi rin niya ako minahal. Kaya nang dumating si RJ, hindi ko na alam kung kasalanan kong naghanap ako. Siya ang houseboy na dinala ng pinsan ni Marlon. Wala raw matirhan, kaya dito na lang muna. Nung una, wala. Trabaho lang. Pero minsan, habang nasa kusina ako, nandun din siya. Simpleng kwentuhan. Ate, ang sarap ng luto mo. Ate, ang bango mo ngayon. Sa umpisa parang biro lang. Pero ramdam ko may ibig sabihin. Tapos yung mga tingin niya, iba. Yung tingin na parang nakikita niya ako bilang babae, hindi bilang asawa ng amo niya. Yung simpleng pag-abot niya ng baso, parang dinadaan sa daliri ko. Yung mga sulyap niya kapag nakasuot ako ng manipis na duster, parang may laman. At ako, hinahanap ko yung mga ganong tingin. Doon ko na-realize na matagal na akong hindi hinahawakan ng may pagnanasa. Matagal na akong hindi tinatawag na maganda sa harap ng salamin. Hindi ko na nga alam kung tama pa to or mali. Basta ang alam ko, bawat titig niya, parang ako ulit yung batang babae na hindi minahal noon. Ngayon may tumitingin na sa kanya na parang siya lang ang babae sa buong mundo. At kung sasabihin mong mali ako, paano ko naman pupunuin yung mga kulang sa akin? Na hindi ko nakuha nun? Hindi ko akalain na darating din yung araw na mapapahinto kami ng mundo. Akala ko kasi magaling akong magtago. Sanay na akong magkubli ng nararamdaman, ng mga gusto ko, ng mga lihim ko. Pero isang hapon, isang simpleng hapon lang, parang lahat ng inilihim ko, bigla na lang naglakad papunta sa kasalanan. Nasa kusina kami noon ni RJ. Hindi naman kami gumagawa ng milagro, pero yung mga mata namin, nagsasalita. Naghuhugas ako ng plato, siya naman nasa gilid ko, nag-aabot ng pinunasan niyang baso. Tapos yung kamay niya, sandaling dumampi sa kamay ko. Hindi ko na alam kung sadya or aksidente, pero tumingin siya sa akin, yung tingin na may kasamang pagnanasa, halong pag-aalaga. Ewan ko ba kung bakit yung mga simpleng ganon, para bang nagigising lahat ng natutulog sa loob ko. Pero hindi kami nagkaubusan ng swerte. Narinig ko ang pagbukas ng pinto sa sala. Si Marlon, umuwi ng hindi, inaasahan. Hindi man kami magkadikit ni RJ pero siguro sapat na yung mga mata naming nagkakatitigan para maramdaman niya na may mali.
Tahimik lang si Marlon. Hindi niya kami sinita. Walang sigaw, walang galit. Pero yung tingin niya para akong hubad. Para akong hinubaran sa harap niya, hindi ng damit kundi ng dignidad. Parang nakita niya ako hindi bilang asawa niya, kundi bilang isang babaeng nagtataksil, kahit hindi pa kami nahuli ng aktwal. Si RJ, putlang-putla. Hindi makatingin. Kinuha niya yung tuwalya sa mesa at kunwaring nagpunas ng kamay, pero halatang nanginginig. Ako naman, hindi ko alam kung ano bang nararamdaman ko. Kaba? Oo. Takot, syempre. Pero yung pinakakinakatakot ko, hindi yung mahuli, hindi yung masigawan. Ang totoo, natatakot akong mawala yung tingin ni RJ sa akin. Natatakot akong bumalik sa pagiging invisible ulit. Kinagabihan, tahimik lang si Marlon. Kumain kami ng hapunan na parang normal lang ang lahat, pero ramdam mo yung bigat sa hangin. Hindi niya ako tiningnan, hindi niya ako kinausap. Wala siyang sinabi, pero mas masakit pala yon kaysa sigawan ako. Kasi sa mga oras na yon, alam kong bumabagsak na yung mundong tinayuan ko. Guilty ako. Oo, pero may parte sa akin na natutuwa ring nahuli kami. Kasi para bang kahit paano may pruweba akong babae pa rin ako, na may lalaki pang nakakakita sa akin na higit pa sa isang asawa na tagaluto, tagalaba, tagapuno ng bahay. Mali, alam ko. Pero paano kung yung matagal mong hinahanap sa iba mo lang natagpuan? Ngayon, paano ko aayusin to kung ang gusto ko rin? Parang naputol ang hininga ko ng isang umaga pagbangon ko. Wala na si RJ. Wala man lang sulat. Wala man lang text. Basta na lang nawala. Parang bula. Ilang araw ko rin inisip. Baka naman umalis lang saglit. Baka bumalik pa. Pero habang lumilipas ang mga oras, araw, linggo, ramdam kong hindi na siya babalik. At iniwan niya akong mag-isa. Dito sa bahay na kahit puno ng gamit, parang ubos naman ako. Hindi ko alam kung mas masakit yung nawala siya or yung naiwan ako sa katahimikan ni Marlon. Hindi niya ako kinakausap. Hindi niya ako tinitingnan. Pero andyan siya, kumakain, naliligo, natutulog sa iisang kama. Pero parang hindi niya ako asawa. Para akong multo. Naririnig pero hindi pinapansin. Nakikita pero walang kwenta. Alam mo yung pakiramdam na kahit may kasama ka sa bahay, mas ramdam mo pang mag-isa ka. Parang kahit yung mga pader dito, dinadamayan ako sa bigat. Lahat ng ingay, kutsarang tumama sa pinggan, pintuang marahang sinasara. Lahat masyadong tahimik, masyadong malakas. Pati negosyo ko damay. Wala akong ganang magbenta ng tinapay. Ilang customer ang nagtatanong kung bakit hindi ako dumadaan sa palengke, kung bakit ang tamlay ko. Pero paano ka nga bang ngingiti kung sa bawat kagat ng tinapay na binebenta ko, lasang-lasa ko yung pait ng kasalanan ko? Naisip ko rin, siguro nagalit si RJ. Siguro natakot. O baka naman pinili niyang lumayo kasi alam niyang mali. Pero sa totoo lang, ang mas masakit, baka hindi ako pinili. Baka ako yung iniwan kasi hindi naman ako sapat. Pinag-isipan ko kung bakit ko ba hinayaan to mangyari. Kasi 'di ba, sino ba naman ang gustong sirain ang sarili niyang buhay? Pero minsan, kasi pag matagal kang uhaw, kahit maruming tubig, iinumin mo na lang. Hindi ko sinasabing tama pero hindi ko rin kayang sabihing hindi ko ginusto. Ngayon eto ako, isang bahay na malamig, isang negosyong matamlay, isang asawa na parang hindi na ako kilala, at isang lalaking iniwan akong naguguluhan. Kung mahal ba, talaga ako o ginamit lang ako para malibang? Kaya ba ng isang pagkakamali sirain ang buong pagkatao ng isang tao? Hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong napatingin sa kisame ng kwarto naming dalawa. Sa mga oras na to, parang di ko na kilala kung sino yung babae na nakahiga dito. Parang ako, pero hindi rin. Kasi parang hindi ko na alam kung ano ba talaga ang gusto ko sa buhay. Minsan napapaisip ako, mali ba talaga yung ginawa ko? Mali bang maghanap ng lambing kung wala nang nagbibigay? Kasi kung tutuusin, hindi naman ako yung unang nawala. Nauna na siyang mawala, hindi katawan, kundi yung puso niya, yung attention niya. Matagal ko na ring hindi naramdaman yung simpleng tanong na, kumain ka na ba? O yung haplos sa likod bago matulog. May mga gabi noon na tinitingnan. Ko si Marlon habang natutulog siya, iniisip ko kung paano kami nauwi sa ganito. Wala namang malaking away,
Wala namang sigawang hindi naayos. Pero para kaming dalawang taong nagsasama sa iisang bubong na hindi na nag-uusap. Kundi nagtitiyagaan na lang dahil kasal. Pero hindi ko rin pwedeng isisi lahat sa kanya. Kasi ako rin naman, pinabayaan ko. Siguro nga hindi ako nagsabi ng nararamdaman ko noon. Kasi lumaki akong hindi sanay magsabi ng gusto ko. Sa amin kasi noon, pag may pagkain ka, pag may damit ka, sapat na yun. Hindi mo na kailangang maghanap ng lambing kasi baka mapagsabihan ka pa ng arte o kahinaan. Kaya siguro, nung dumating si RJ, yung simpleng magandang umaga po ma'am niya, yung ngiti, yung simpleng tanong kung okay lang, ako parang ang bigat na nawala sa dibdib ko. Parang ako ulit, parang babae ulit, parang hindi nanay lang, hindi lang asawa lang, kundi babae. May halaga, may init, may buhay. Pero ngayon, ito na nga ako, naglalakad sa loob ng sarili. Kung bahay na parang multo, bit-bit ang bigat ng tanong, ako ba ang sumira sa pamilya ko o matagal na kaming sira? Hindi ko alam kung ako ba ang gumawa ng butas o matagal nang may sira yung dingding namin. Hindi ko lang nakita kasi pilit kong pinipinturahan ng maganda. Paano ba yun? Kung hindi mo na alam kung sino ang naunang nawala? Siya ba? O ako? Rin? At kung pareho na kaming nawala sa isa't isa, bakit parang ako lang ang naiwan dito? Dumating din pala yung araw na kailangan ko na siyang kausapin. Hindi na pwedeng puro iwas, puro bulag-bulagan. Hindi na pwedeng palaging nagkakasalubong kami sa loob ng bahay na parang hindi magkakilala. Hindi na pwedeng puro tanong ang iniipon ko sa sarili ko. Kailangan ko nang marinig galing sa kanya kung ano ba talaga kami. Kung may kami pa ba, isang gabi habang pareho kaming gising, naglalakas loob akong nagsalita. Marlon, kailangan nating mag-usap. Simple lang yung sinabi ko, wala nang paligoy-ligoy, wala na ring drama. Hindi ko rin alam kung anong inaasahan kong sagot galing sa kanya. Siguro parte ng sarili ko. Gusto niyang magalit, sigawan ako, insultuhin. Kasi mas madaling tanggapin yung galit kesa sa katahimikan. Na yun, kasi yung katahimikan niya, mas mabigat, mas mahapde. Pero ang pinakamasakit, wala. Tahimik lang siya. Hindi niya ako tiningnan. Tumango lang siya ng marahan. Parang ang gusto niyang iparating, sige, alam ko na. At parang mas ginusto ko pang nag-eskandalo siya. Kasi yung pagiging tahimik niya, parang sinasakal ako. Mas masakit pa kaysa sa kahit anong mura. Hindi ko alam kung galit siya. Hindi ko alam kung may balak siyang umalis. Hindi ko alam kung iniisip niya pa kami o kung iniisip niya na kung paano niya ako iiwan. Pero ang alam ko lang, ako na mismo ang nagpasya. Kailangan kong ayusin ang sarili ko. Hindi dahil gusto kong bumalik lahat sa dati, kundi dahil hindi ko kayang mabuhay ng ganito, na parang wala akong saysay. Unti-unti kong binalikan ang negosyo ko. Kahit wala akong gana, kahit pakiramdam ko wala ng saysay, pinilit ko. Kasi kahit papaano, yun na lang yung natitirang bagay na kontrolado ko. Kahit yung mga anak ko, parang naglalakad na lang sa paligid ko, parang may sariling mundo. Pero nilapitan ko sila. Inaya kong kumain, kumustahin, kahit minsan awkward, kahit hindi ko alam kung paano magsimula. Kasi hindi naman ako sanay sa ganon. Doon ko naramdaman kung gaano kalalim yung sugat na iniwan hindi lang ng ginawa ko, kundi ng lahat ng mga tao na hindi ko rin sila kinilala. Hindi lang dahil sa kasalanan ko kay Marlon, kundi dahil ang tagal ko ring naging absent sa sariling pamilya ko, kahit nasa iisang bahay lang kami, tinatanggap ko na. Hindi ko alam kung kailan ako mapapatawad. Hindi ko rin alam kung kailan ko kayang patawarin ang sarili ko. Pero ang alam ko lang, kailangan ko na talagang humarap. Kasi kung hindi, ako rin ang tuluyang mawawala. Hindi ko inakala na makikita ko pa siya. Akala ko tapos na. Akala ko na ilibing ko na lahat ng alaala naming dalawa. Lahat ng patagong lambingan sa sulok ng kusina. Lahat ng init na halos ikabaliw ko noon. Pero isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga resibo sa bakery, biglang may tumawag ng pangalan ko. Ma'am, hindi ko agad siya nakilala. Payat, nangayayat. Hindi na siya yung RJ na nakakitaan ko ng lakas at yabang dati. Parang lahat ng sigla niya, tinangay na ng mga problema niya. At yung mga mata niya, doon ako natigilan. Kasi doon ko nakita yung alaala ng mga gabi naming dalawa. Lahat ng kasalanan ko, lahat ng kahinaan ko. Pwede ba tayong mag-usap? Tumango lang ako.
Hindi ko alam kung dahil curious ako or dahil may parte pa rin sa akin na gustong malaman kung bakit siya biglang nawala. Nagpunta kami sa likod ng bakery, sa dati naming tagpuan. Parang lahat ng nakaraan bumalik. Yung kilig, yung kaba, at yung init. Pero iba na ako ngayon. Hindi na ako yung Lucinda na kumakapit sa kahit sinong marunong magsabi ng ang ganda mo. Pasensya ka na kung bigla akong nawala. Natakot ako kay Kuya Marlon, natakot ako sa ginawa natin. Pero, hindi kita nakalimutan. Bumigat ang dibdib ko. Kasi ang tagal kong hinintay marinig yun noon. Pero ngayon, ko lang na-realize, hindi ko na pala kailangan. Alam mo, RJ, tumingin ako diretso sa kanya. Hindi ko na hinahanap yung mga hinahanap ko noon. Hindi na ako yung Lucinda na magpapaligaya sa sarili sa katawan ng iba. Tahimik siya. Kita ko yung lungkot sa mukha niya. Hindi ko alam kung lungkot dahil wala na ako o lungkot kasi alam niyang huli na ang lahat. Siguro pareho. Wala na tayong babalikan. Hindi dahil galit ako, pero kasi ako na mismo yung pipili ng sarili ko ngayon. Hindi na kita kailangan para maramdaman kong babae ako. Ako na mismo ang pipili kung kailan ko mararamdaman yon, hindi na sayo. Tumango lang siya. Hindi ko na alam kung ano pang dapat sabihin. Ramdam kong gusto pa niyang lumapit. Gusto pa niyang hawakan ang kamay ko tulad ng dati. Pero hindi na ako yung Lucinda na mahina. Hindi na ako yung babae na tumatakbo palayo sa problema para lang magtago sa braso ng iba. Naglakad na lang. Ako palayo. Hindi ko na siya nilingon. Sa unang pagkakataon, ako yung nagdesisyon. Ako yung tumapos. At kahit ang bigat sa dibdib, mas pinili kong bitbitin yon kesa muling maging alipin ng sarili kong kahinaan. Ngayon, heto ako. Tahimik. Wala ng RJ. Wala ring galit kay Marlon. Pero wala rin yung saya na iniisip kong mararamdaman ko kapag natapos na ang lahat. Akala ko kasi kapag naging matapang ka na, kapag pinili mo na ang tama, laging may gantimpala. Akala ko kapag pinutol mo na ang mali, magiging buo ka na ulit. Pero bakit ganito? Gabi-gabi, habang nakahiga ako mag-isa sa kwarto, iniisip ko, ano ba talaga ang halaga ng pagiging buo? Kasi simula pagkabata, parang sanay na akong may kulang. Lumaki akong hindi marunong yumakap ang magulang ko. Hindi marunong magsabi ng mahal kita. Hindi marunong humawak ng kamay kapag natatakot ako. Parang bata akong hinayaan na matutong mag-isa, pero hindi tinuruan paano maging masaya mag-isa. Kaya siguro ganun kadali sa akin noon mahulog sa mga kamay ni RJ. Hindi dahil hinahanap ko lang ng init, kundi kasi hinahanap ko yung yakap na hindi ko nakuha dati. Pero mali pala yung paraan. Mali pala yung taong inasahan ko para buuin yung mga basag kong parte. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung masaya na ba ako o naglalakad lang ako sa manipis na linya ng kalungkutan. Pero may isang bagay akong sigurado, hindi na ako yung babae na nagpapasakal. Hindi na ako yung babae na sumusuko sa unang lalaking magsasabing maganda ka. Hindi ko alam kung anong naghihintay sa akin bukas. Hindi ko alam kung makakaya kong mahalin ang sarili ko ng buo. Kasi hindi naman lahat ng sugat madaling gamutin. Pero pipilitin ko. Kasi kung hindi ako ang gagawa nun, sino pa? Minsan iniisip ko, paano ba maging buo kung simulat sa pool? Hindi ka natutong maging buo mag-isa. Lagi bang ganito? Na kahit pinili mo na, yung tama, may bitbit ka pa ring lungkot? Kasi kung ganito pala ang paglaya, bakit parang hindi ako masaya? Pero kahit ganito, kahit hindi ko pa alam kung saan papunta yung hakbang ko, ang alam ko lang, hindi na ako babalik sa dati. At siguro minsan, sapat na muna yung hindi na ako babalik. Kahit hindi pa ako buo. Kahit may lumbay pa rin. Minsan talaga hindi lahat ng kwento may malinaw na ending. Pero ang mahalaga, natututo tayong tumayo kahit bitbit pa rin ang bigat. Salamat sa pagbabahagi ng kwento mo. Sana sa bawat sakit, mas piliin nating mahalin ang sarili natin. Hanggang sa susunod nating kwentuhan.